Kung ikaw ay nakasabong at gusto mo na maraming panalo, baka ito na ang video na para sa'yo. Babala. Ito kinalahat ng mga halaman ay para lamang sa ikakabuti ng mga taong naniniwala sa agimat o di kaya naman sa mga orasyon. Kung ikaw ay gusto mong matutunan ang mga ritual o agimat ang mga agimat na to, ay panoorin mo ang video na to para sa mga susunod na mga sabong ay ikaw na ang palaging mananalo. Sa kultura ng Pilipinas, may mga paniniwala tungkol sa agimat para sa sabong. Sinasabi ng ilan sabongero na may mga anting-anting o ritual na pampaswerte sa manok. Pero mahalagang tandaan na wala itong siyentipikong ebidensya. Paniniwala lamang ito ng ilang tao at kasama na ito ng kultura sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang mga agimat na angkop para dalhin sa sabungan para makakuha ng maraming panalo? Una ay ang pagdadala ng tansong Santo Niño. Maraming paniniwala sa Cebu o kaya naman sa Visayas na ang pagdadala ng tansong Santo Niño ay magdadala ng maraming swerte, lalong-lalo na pag ito ay nasasabong. Maraming mga sabongero ang nagdadala rito at iatago sa bulsa. Sa sobrang epektibo ng tansong Santo Niño, ay pinababawal na ito halos sa lahat ng mga sabungan. Ngunit may mga sabungan na hindi naniniwala sa mga anting-anting, kaya naman kita itong anting-anting ang kanilang dalhin ay pwede. Ngunit may mga sabongero at sabungan na naniniwala sa mga itong bagay, kaya ang mga ganitong klase mga agimat ay pinagbabawal na mismo sa sabungan. Kaya alamin mo din kung saang sabungan ka pupunta. May mga tinatawag tayo mga mutya. Ang mga mutya ay mga babaswerte, lalong-lalo na sa pampabuenas. Iba-iba ang uri nito. May mga mutya ng santol, mutya ng sambalo, mutya ng ngipin ng kabayo, at iba-iba ba na mga bagay na galing sa mga buhay na bagay na tinatawag na mga mutya. May mga sabongero na nagdadala ng maliliit na bato o agimat bilang pampaswerte. At meron naman din na umuusan ng orasyon o dasal. Maibang nagdarasal o bumibigas ng orasyon bago isala ang manok. Napakaraming kaalaman ito at napakaraming orasyon. Ngunit pabala, sa paggamit ng orasyon, dapat ay tama, kabisado at alam mo ang iyong binibigas. Hindi lang basta ito binibigkas, kundi dapat ay naiintindihan mo kung ano ang siyasabi ng bawat salitang binabanggit mo. Lalo't hindi naman ito Tagalog, Bisaya o anumang lengguwahe sa Pilipinas. Kaya sa mga gumagamit na mga orasyon, may kasama itong babala. Ngunit ang paggamit din ng orasyon o mga dasal ay napaka-epektibo nito. Lalo ba't hindi mo na kailangan magdala ng mga anumang mga gamit na agimat. Tanging isip mo lang at kusan ay makakamit mo na ang maraming panalo sa sabong. Meron din namang naniniwala na buntot ng manok o balahibo ginagawa ang papaswerte at nilalagay sa bulsa o kulungan. Well, ang mga balahibo ng manok na ito ay galing sa mga manok na may panalo na. Sumukuha sila ng mga balahibo nito, nilalagay sa wallet at dinadala sa sabungan.
Marami rin namang mga ritual bago ang laban. Halimbawa ay pagpaikot ng manok o paghawak ng ulo habang may sinasabi. Karagdagan din ito sa sinabi ko kanina na orasyon o dasal. Pero ito ay may mga gawa na ritual bago ang laban. Kailan dito si Manny Pacquiao na bago lumaban ay pupunta sa isang sulok ng ring. Luluhod at kuusal ng dasal at pagkatapos ng laban makikita natin siyang ay nagwawagi. So ang ritual din ay isa sa mga dahilan para ikaw ay laging manalo sa sabong. Agimat ay galing sa albularyo. May naniniwalang may anting-anting na binibigay ang albularyo para sa swerte sa sabong. Well, tayo mga wala rin naman din kaalaman sa mga orasyon o dasela. Ang tanging may kaalaman nito ay ang mga albularyo, mga antingero, mga manggagamot, at sila ang mas hahalam kung paano gamitin ito. Magbibigay sila ng mga kaunting mga payo kung paano binubuhay ang mga anting-anting at ikaw na bahala kung paano ito bubuhayin. Pero ito, sa totoo lang, ang pinakamanaging factors pagpapanalo ng manok ay may 4 na divisyon, may 4 na parte. Para ito ay siguradong mananalo. Una, ang bloodline o ang lahi ng manok. Alamin mo kung ano ang lahi ng manok. Kilalanin mo kung ano ba ang kanyang mga weaknesses at ang last dito. So alamin mo ang lahi. Napakarami nito. Pangalawa, training at coordinating. Conditioning at training. Pangatlo, tamang pagkain at ang pang-apat ang pinkamahalaga ay ang husay sa handler.